Isang cargo aircraft ang sinunog at pinaslang ang Amerikanong piloto nito ng isang rebelding grupo sa Indonesia. Yan ay bilang babala umano nila sa Amerika at Indonesian government dahil sa patuloy na panggigipit umano sa kanila. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, mabilis na umani ng kritisismo mula sa mga karatig bansa sa rehiyon at sa iba pa nang maglunsad ng strategic missiles ang nuclear-powered submarine ng China. Pero tugon ng China, ang kanilang pagsubok na ito ay isang routine na bahagi umano ng kanilang taunang pagsasanay militar. Ipinakita ng Indonesian Armed Forces ang kanilang pag-recover sa bangkay ng isang Amerikanong piloto. Yan ay matapos itong tambangan ng isang rebeldeng grupo. Bersana! Bersana! Hati-hati di atas! Mundur! Mundur! Ayon sa report, ang American civilian pilot na si Nicholas Goslin ay lumapag sa Ikbihik sa Balenga Airport sa silangan ng Indonesia sakay ng isang cargo aircraft. Ngunit paglapag nito ay dito na inatake ng grupo na West Papua National Liberation Army ang aircraft. Kanilang tinoda si Nicholas Goslin at sinunog pa ang cargo aircraft. If you want to find us. Do not comb through civilians. The police and the military must not enter Safan and Ninian districts. If you want to evacuate the pilot's body, then you come without the military or the police. Inamin naman ng rebelding grupo ang nasabing pag-atake. Ayon sa grupo, ang kanilang pagtoda sa Amerikanong piloto ay isa umanong babala sa Amerika, Indonesian government at sa the Netherlands dahil sa paglabag sa international law. Giit ng grupo ay walang isinamang representasyon sa kanilang mga mamamayan sa isinagawang pag-uusap o kasunduan ng mga bansa upang resolbahin ang mga isyu sa politikal sa Papua New Guinea. Jadi misionaris ini mereka. At yan umano ang dahilan kung bakit sila ay patuloy na nakikipaglaban na umabot na sa 6 na dekada dahil sa patuloy umanong panggigipit sa kanila. Sinabi sa ulat na si Goslin ay maghahatid lang sana ng mga supply sa Indonesian aid sa lugar na teritoryo ng mga rebeldeng grupo at inakala din ng grupo na mayroong military supply na dala ang aircraft kaya't kanila umano itong binakbakan. Dati nang nagbabala ang grupo na walang sinuman ang maaaring lumapag sa kanilang teritoryo, mapasibilyan man yan o militar. Wala pang komento si Trump kaugnay dito pero halos alam naman nating lahat na ayaw ni Trump ng ganito kaya't good luck na lang sa grupong West Papua. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang bihira at lubos na makabuluhang hakbang mula sa Beijing na nagpapasiklab ng matinding debate sa buong Indo-Pacific ngayon, kahapon ay kinumpirma ng militar ng China na matagumpay nitong sinubukan ang paglulunsad ng isang long-range o strategic missiles mula sa isang nuclear-powered submarine nito patungo sa South Pacific. Countries across the Pacific have voiced concerns after China test-fired a ballistic missile. China carried out a rare submarine-launched missile test in the Pacific Ocean. China has carried out a rare submarine-launched missile test in the Pacific Ocean. China has test-fired an intercontinental ballistic missile from a submarine in the Pacific. Sa ginawang ito ng China ay mabilis itong umani ng kritisismo mula sa mga karatig bansa sa rehiyon at sa iba pa. Kung titingnan sa tracking ay isa sa mga missiles nito ang dumaan mismo sa airspace ng Pilipinas sa bahagi ng Luzon. Ayon sa Ministry of Defense ng China, ang paglulunsad ay naganap kahapon ng alas 12 ng tanghali na kinumpirma na ang missiles ay may dala umanong simulated o dummy warhead at ligtas umano itong lumapag o tumama sa itinalagang target area nito sa isang international na katubigan. Inilarawan pa ng Beijing ang pagsubok bilang isang routine na bahagi umano ng kanilang taunang pagsasanay militar. This was a routine military training activity, not directed at any specific country or target. Relevant countries were notified in advance, and the activity was in accordance with international law and convention.
related launch operations were conducted safely, in a standardized manner and professionally. It is hoped that relevant countries will not overinterpret this. Bagamat iginiit ng China na ang pagsasanay ay sumusunod sa internasyonal na batas at ang mga kaugnay na bansa ay naabisuhan ng maaga, ang tugon ay halos negatibo. Ang Australia, New Zealand at Japan ay pawang nagpahayag ng matinding pagkabahala. Tinawag ng mga opisyal mula sa mga bansang ito ang hakbang ng China na destabilize, lalo na dahil kasabay nito ang pagtaas ng tensyon at mga bagong alyansang pangsiguridad na nabuo sa rehiyon. We have conveyed our serious concerns regarding the intensification of China's military activities. From the perspective of the security of our country and the region, the government holds concerns over this recent missile launch. We will continue to take all possible measures for warning and surveillance activities while closely monitoring related developments. Ang paglulunsad na ito para naman sa mga military analyst ay matagal nang pinapanatili ng Beijing ang mga kakayahan nitong nuclear sa dagat sa ilalim ng mahigpit na paglilihim. Sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng pagsubok na ito, nagpadala ang China ng isang malinaw at isang estratehikong sinyales umano tungkol sa lumalaking lakas at kapanahunan ng nuclear triad nito, partikular na ang kakayahang maglunsad ng isang retaliatory strike na nakatago at mabubuhay sa kalaliman ng dagat. Habang tumutugon ang internasyonal na komunidad sa pagpapakitang ito ng puwersa, ay nananatili ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Handa na nga ba talaga sa gyera ang China o baka naman pananakot lang? 潜艇部队从组建到现在吧，从无到有，从最简陋的装备到目前信息化程度比较高的装备，那么经历了一个很长的一个过程。到目前为止呢，性能或水平都接近于这个国际上比较先进的水平呢。 Panay ang puna ng China sa mga karatig bansa nito tulad ng pagpapalakas ng militar ng Japan at pagde-deploy ng mga missiles ng Amerika sa Pilipinas. Pero kapag sila ang nagpakita ng mga ganitong kilos, abay isa daw itong routine at pasok sa international na batas.